Hi guys, another day, another vlog. This is Teacher May, Bicolanang teacher dito sa New Zealand. Today is Friday guys and ready na naman tayo para pumasok. Waiting lang ako sa sundo ni Buboy papunta sa kanyang school. Kasi ganito po yung routine namin everyday. Hindi ako pwedeng umalis ng bahay hanggat hindi pa siya nasusundo. So, as working mom, mahirap po. Hindi kaparehas nung last year ang routine ko ngayon kasi nung last year ay nasa center or kindergarten pa si Buboy. So, merong van na nagsusundo sa kanya. Ngayon naman, nasa primary na siya. So, parang grade 1 na siya kung para dyan sa Pinas. And iba na yung routine namin ngayon. So, sinusundo lang siya from 8:20 onwards. So, hindi ako pwedeng umalis na hindi pa siya nasusundo. So, may nagtanong po kasi sa akin kung kaya ba na isang tao lang ang magtrabaho tas may dalawa siyang anak in case na pupunta siya dito as teacher tapos may dalawa siyang anak kasi parang single mom siya. So, sa palagay ko naman po, kaya. Pero ang lagi ko nga sinasabi, ang gastusin ay nakadepende po sa lifestyle ninyo, ng pamilya mo. Kasi kahit gaano man kalaki or kahit siguro milyon pa ang kitain mo every month, kung hindi ka naman marunong gumastos ng tama or yung lifestyle nyo ay one day millionaire lagi, syempre hindi ka makakaipon at laging hindi kakasya yung kinikita mo or yung sasahurin mo. So, ang key dyan or ang tamang gawin para magkasya yung sinasahod nyo ay ayusin yung lifestyle, matutong makontento sa kung ano lang yung kaya at bumili lang ng na, naayon sa iyong sinasahod. Marami naman pong libre-libre dito like mga binibigay ng mga damit, join ka lang sa mga group tapos wag kang mahingi or wag kang mahiyang mag-mine kung may gusto ka doon na hingiin. Minsan sa marketplace po, kung malapit lang naman sa'yo yung lugar, pwede mong kunin, puntahan at pick upin. Tapos meron naman dito mga pantry. Ikaw lang yung kukuha kasi kung malayo sa bahay mo, so pupuntahan mo yung pantry. So yun po. So nasa sa tao po kung paano maging masinop sa mga gamit at maging wise sa pag-budget. Kasi hindi mo naman kailangang bumili ng mga brand new dito, lalo na brand yung sasakyan or brand yung mga furnitures kasi pag uwi ka ng Pinas, hindi mo naman madadala yan. Aanhin mo yung mga brand new na mga gamit or appliances. Kung doon mapupunta lahat ng sasahurin mo. So, maging practical. Opo. Yun po yung pinaka best way. Maging practical, maging wise sa pag-budget. Kung kayang i-save ang kalahati ng sinasahod fortnightly, yun po yung gawin. Tapos, syempre, dapat ang pamilya mo sa Pinas kausapin mo. Hindi ka naman Santa Claus or ATM machine na every sahod ay ipapadala sa kanila lahat. Nasa sa inyo po yan sa kung paano mo sila i-orient or kung paano nyo pag-uusapan yan ng pamilya mo. At syempre, yung mga anak mo, dapat turuan mo kung paano mabuhay ng simple. So, yun lamang po. Thank you. Sana may natutunan kayo. If you like my content, don't forget to like, share, and follow. Thank you. Have a nice Friday.